Praise God, isang mapagpala at matagumpay po sa bawat isa sa araw na ito. Nais ko lamang pong i-recognize natin the goodness, the greatness, the gloriousness of our Lord Jesus Christ. Sa umagang ito, alam ko po mga kapatid na excited na po ang bawat isa na ating talakayin o ating pag-aralan ang mga banal na salita ng ating Panginoon. Kanyang ipinagkaloob sa araw na ito. Nais ko lamang pong tanungin kung meron po ba dito yung mga nakakaranas ng mga pasanin sa kanilang buhay, yung tila po lubog na po ng kabigatan sa kanilang mga pagsubok sa buhay. Meron po ba dito yung mga nawawalan na po ng pag-asa na makaahon po sa mga pinagdaraanan sa mundong ito. Alam ko po na wala pong exemption yung pagsubok na dinadaranas po natin dahil maging ako, maging tayo, maging lahat ay nakakaranas po ng mga pagsubok na ating kinakarap sa mundong ito. Kaya nais ko lamang pong hingin po ang bawat isa na tumayo at tayo po'y manalangin. Yes, Lord. Yes, hallelujah, Father. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Maraming salamat po sa binigay niyo po muli na pagkakataon upang ikay aming mapurihan sa umagang ito, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw po ay aming tanging pag-asa, Panginoon, sa anuman po na kinakaharap namin sa mundong ito, Panginoon. At nalangin ko po, Panginoon, na ang inyo po lamang mga salita na inyo pong mamutawi sa aking bibig, Panginoon. At dalangin ko po, Panginoon, na inyo po akong lukuban sa inyo pong banal na Espiritu, Panginoon, na wala pong magagawa ang kaaway, Panginoon, upang magkaroon po ng distraction sa mga oras na ito, Panginoon. At dalangin ko po, Panginoon, na buksan mo po ang kalangitan, na buhusan mo po ang mga pagpapala, buksan mo po ang mga puso ng mga tagapakinig sa mga oras na ito, Panginoon, na handang makinig, Panginoon. Anuman po ang marinig namin, Panginoon, sa araw na ito ay maitanim po sa aming mga pinakamatabang parte po na aming mga puso. At maraming salamat po, Panginoon, at naway naway ang inyong pong pagpapala at paggabay ay aming matamasa sa umagang ito, Panginoon, at ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas, at ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi po ng Amen. Amen po. Yan, tunay nga po na napakabuti po ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Siya po ay tanging nagbibigay po ng pag-asa sa ating mga buhay. Ayan po, at pakisamaan nga po ako na ating tunghayan ang banal na salita ng ating Panginoon na ipinagkaloob niya po sa umagang ito. Ito po sa Joshua 1 verse 9, sabi nga po ng Panginoon dito, tandaan mo ang piling ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matakot o mawalan ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos at kasama mo saan man ka magpunta. Di po ba? Ganda po yung mensahe ng ating Panginoon na ating panghawakan kung ikaw man po ay nakakaranas ng pasanin o nakakaranas po ng kalungkutan, kung ikaw man po ay kahilingan ay kagalingan ng iyong karamdaman, ay ito po yung mga ating panghawakan sa mga oras na ito, lalong-lalo na po sa panahong ito ay nakadaranas po tayo ng matinding pandemya na hindi po natin alam kung saan po matunghayan yung pag-asa. Ngunit dahil sa habag at biyaya ng ating Panginoon ay tunay po na
siya lamang po ang tanging pag-asa natin. At meron pong ipiloob ng Panginoon po ang na ipinagkaloob po ng ating Panginoon na pamagat ay ito po ay pamagat pa lamang po ay puno na po ng pag-asa. Ito po ay there is hope in Jesus. Yan po, napakaganda pong pamagat na binigay po, pinagkaloob po ng ating Panginoon na ating mapag-aralan sa umagang ito. Yan po. At meron po tayo dyan na meaning of hope. Ano po ba yung ibig sabihin ng pag-asa? Meron po tayo dyan na a feeling of trust. Ayun po. Yung, ano po ba yung feeling of trust? Yung pagtitiwala. Saan po ba na karapat-dapat na ibigay po natin yung buo nating pagtitiwala? Sa inyo po bang mga katabi o mga kapitbahay? Saan nyo po ba na karapat-dapat na ibigay? Sa inyo po bang mga beloved? Di po ba kapag binigay po natin yung tiwala sa ating Panginoon, tsak na tsak po tayo ay tunay po yung tiwala na hindi po tayo mabibigo kung sa ating Panginoon po tayo magtiwala. At meron din po tayong a feeling of expectation and desire for a particular thing to happen. Ano po ba yung mga bagay na desire natin, na gusto po nating mangyari sa mga bagay-bagay po na gusto po nating mangyari? Ito po ba, ano po ba yung desire mo? Desire mo po ba na magkaroon po ng kasintahan? Yan po, kung gusto mo magkaroon po ng kasintahan, ipag-pray mo pa lang po kay Lord, at kung ito man po ay kalooban niya, ay tsak po na ito po ay pagkakalob sa iyo ng Lord. At kung ito man po ay desire mo po na matanggap po sa trabaho, ayan po. Kung desire mo po na matanggap ka po sa trabaho, ay kahit in a negative way po, minsan nung una po na pag-apply po natin ng trabaho, di po ba nandun po yung failure, di po ba? I mean, yung una po nating in-applyan, tapos hindi po tayo pumasa. Nandun po pala yung inalaw po pala ng Lord iyon para may better o mas maganda pa po pala na trabaho na ibinigay po sa iyo. Kaya wag po tayong mawalan ng pag-asa kung ano po yung nais mo, ituloy mo. Wag po tayong mawalan po ng pag-asa kung kung nais mo man po ay healing, kung ikaw man po ay may karamdaman at sakit at karamdaman sa mga oras na ito, ay yun man po ang desire mo, ay tanging sa ating Panginoon lamang po nating hilingin. Dahil patunay nga po sa noong siya po ay namuhay sa mundong ibabaw na ito, siya po ay nagpagaling ng mga malalang sakit. Siya po ay, di po ba, siya po ay nagpagaling ng mga bulag. Siya po ay nagpagaling ng mga pilay, upang kung ito po ay tanggapin natin ng buong puso, yung pagtitiwala natin lang sa ating Panginoon, tsak na tsak po ipagkakalob niya po yung anuman po ang desire ng ating mga gustong makamit sa ating mga buhay. Amen po ba? Yan. Sunod po natin dyan, why do people need hope? Bakit po ba kailangan natin ng pag-asa? Di po ba? Meron po tayo dyan na problems are inevitable. Yung mga hindi po natin maiwasan yung mga problema. Po ba, lahat naman po tayo ay nakakaranas po ng mga problema po sa ating mga buhay, di po ba?
talagang inaalaw po ng ating Panginoon na magkaroon po tayo ng mga pagsubok sa ating mga buhay upang tayo po ay kilala po ng lubusan, upang tayo po ay minsan inalaw po ng Lord na magkaroon po tayo ng inalaw po ng Lord yung problemang iyon upang tayo po ay maitama sa anuman pong ating maling nagagawa, na tanging kanya pong kalooban lamang po tayo ay mamuhay. At sunod po natin dyan, importance of hope. Ano po ba yung mga mga kahalagahan ng pag-asa? Number one, to motivate us. Yan. Ano po ba yung to motivate us? Ano po ba yung mga dapat po nating pagtuunan na positibo? Kailangan po nating maging positibo sa lahat po ng oras upang tayo po ay kahit man po ay kasing laki po ng barko, ng yung problema, alam niyo po ba na mas matindi po yung pagbibigay ng ating Panginoon na upang masolusyonan ng ating mga problema. Kailangan lamang po nating manatili sa Kanya at sa Kanyang kalooban. Amen po ba? At number two, to achieve our dreams. Ayan po, ang dami po nating mga gustong marating, di po ba? Amen po ba? Yung pag-apply pa lamang po natin sa ating mga trabaho ay ayan po, yung paano po ba natin paano po ba natin Amen. Sorry po. Yan po, paano po ba natin ma-achieve yung mga pangarap natin sa buhay? Di po ba, bago po natin ito makamit yung mga pangarap po natin, kailangan, nandun po yung mga pagsubok na ating kinakaharap upang ito ay mapagtagumpayan po natin. Kung ikaw man po ay gusto mo pong magkaroon ng bahay, di po ba kailangan mo pa pong magtrabaho upang makamit mo ito, at higit po sa lahat, kailangan lamang po nating i-commit sa ating Panginoon upang tayo po ay mapagtagumpayan ang anuman pong nais nating pangarap. Yan. To make strong, kailangan po nating maging matatag, maging stronger. Hindi po na kailangan po na tayo po ay maging mahina, dahil tunay nga po na ang ating Panginoon ay siya po ay nagbibigay ng kalakasan sa atin upang tayo po ay maging malakas. Ayan, to overcome any situation. Paano po ba natin ma-overcome yung mga problema, mga sitwasyon po natin na kinakaharap po sa mundong ito? Di po ba? Kailangan po lamang nating gawin yung mga nais nating gawin. Kung kailangan po nating magbasa ng mga Bible, keep on reading on Bible, keep on worshiping. Yan po, yung mga kailangan po nating gawin. Kailangan po lamang po yung nais ng ating puso, at higit po sa lahat yung kalooban ng ating Panginoon. Meron tayo dyan, there is hope because God is with us. Diba? Nasa atin po ang ating Panginoon, hindi po siya God choose us, pinili po tayo ng ating Panginoon upang ayan po. God never forsake us. Hindi po tayo pinababayaan ng ating Panginoon.
ay siya po ay tunay at dakila. The command of hope, be strong. Kaya, sabi nga niya po sa kanyang mga salita, sa Isaiah 40 verse 31, pakibukas nga po ako at ating basahin. Sabi nga niya po dito, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh, lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Di po ba? Napakaganda po yung mga mensahe ng ating Panginoon na ating panghawakan sa ating mga buhay. Kailangan po nating maging matatag. Number 2, be courageous. Ayan po. Kailangan po nating lakasan ng ating loob kahit man po ay ay sunod na sunod po yung problema mo, kahit saan ka magpunta, nandun pa rin po yung problema, at patuloy po lamang po tayong magtiwala sa ating Panginoon dahil hindi niya po tayo pababayaan. Yan, do not be discouraged. Yan po. Hindi po kung ano man po yung mga problemang kinaharap natin, kailangan tayo po ay hindi ma-discourage. Yan po. Conclusion na po tayo. Pakibukas nga po ako sa Job 14 verse 7. Sabi niya po, even a tree has more hope. If it's cut down, it will sprout again and grow a new branches. Yan po. May isang puno po na ito po ay punong-puno ng kagandahan. Ito po ay punong-puno po ng pag-asa. Ito po ay isang puno. Tapos bigla pong dumating yung mga pagsubok, ang punong ito ay dumating po yung bagyo, yung malakas na hangin, di po ba? Kapag nagkaroon po ng bagyo ay talagang mawawasak po ang kanyang mga dahon, ang kanyang mga sanga. Di po ba? Amen po ba? Sa ating buhay po, sa ating buhay, kung tayo po ay manatili sa ating Panginoon, kung nandun pa rin po yung kung tayo po ay nakakonect sa ating Panginoon, hindi po tayo matitinag kailanman. Gaya po ng isang puno na hanggat yung kanyang ugat ay nanatili sa lupa, ay hindi po ito ay mawalan po ng pag-asa na muli po ay mamuhay ng mapayapa at puno-puno po ng pag-asa. Amen po ba? Ang kailangan lamang po nating gawin ay kailangan po nating i-connect po yung kailangan lamang po nating kumonek sa ating Panginoon dahil sa Kanya po ang nagbibigay ng pag-asa. Amen? At binibigyan ko po kayo ng ilang minuto na ibahagi ang inyo pong mga problemang dala-dala sa ating Panginoon. Ano man po yung mga kabigatan, kung ikaw man po ay nawawalan ng pag-asa sa oras na ito, ay hilingin mo lamang po sa ating Panginoon. Yan po, at tayo po ay awitan ng ating Panginoon. Takbo ng buhay po ay may mayroong isang mamahal sa'yo.
ilapit mo lamang ang puso mo. Huwag kang mawawala ng asa, ang kalungkutang nag-aaramay ay lunas pa. Liwanag ay sisigatin sa buhay mo, kaginhawang ay iyong matatamo. Tanging kay Jesus mo lang ito matatagpuan. Tanging kay Jesus mo lang ito mararamdaman. Tanging kay Jesus lamang mayroong kalunasan. Lumapit ka, lumapit ka. Sa Kanya mo nang ilagak ang iyong kabiguan. Sa Kanya mo nang ilagak ang puso mong nagdaramdam. Kahit gaanong kabigat, kaya niyang lunasan. Sa Kanya mo lang ito matatagpuan. Yes, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Tunay nga po na inyo pong natugunan ng bawat isa na nakaranas po ng wala pong nakaranas po ng mga pagyati o mga problema sa mga Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyo pong habag at biyaya sa Lord. Alam po, Panginoon, na ikaw po ay nagpatuloy, Panginoon, sa mga buhay ng mga kapatid na ito, Panginoon. Alam ko po na ikaw po lamang ang Panginoon ng tanging pong pag-asa upang pagtagumpayan po ang mga karamdaman po namin sa aming mga buhay, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, and we pray, Amen. Meron po ba dito yung mga first-timer? Nanyang po pong pumunta po dito sa harapan. Mga kapatid, alam ko po na marami pong nagagalak na especially po sa ating Panginoon ay tiyak po na sobra po yung galak na kayo po ay dinako po sa lugar na ito. Mga kapatid, ang amin lang ang pong itinataas sa lugar na ito ay ang tanging Diyos lamang po ang ating kinikilala, na hindi po yung mga workers o mga pastor po ang tinataas dito, kundi po ang ating Panginoon. Niyo po akong niyo po akong sundan sa ating panalangin. Panginoong Jesus, inaamin ko po na ako ay makasalanan, magmula na ako isilang hanggang sa kasalukuyan. Naniniwala at nanampalataya po ako na ikaw, Panginoong Jesus, ay napako sa krus ng Kalbaryo upang tubusin ang aming kasalanan. Tinatanggap po kita, Panginoong Jesus, bilang sariling Diyos
bilang sariling Diyos at tagapagligtas at tagapagligtas ng aking buhay. ng aking buhay. Isulat mo po Sulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay, aking pangalan sa aklat ng buhay 10 ng aking pamilya. ng aking pamilya. Naniniwala at sumasampalataya po ako Wala at sumasampalataya po ako sa pamamagitan mo, Panginoong Hesus, sa pamamagitan mo, Panginoong Yesus. ako ay maliligtas. Ako ay maliligtas. Ako na lamang po ang manalangin. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa buhay ng mga kapatid na dinako mo muli sa lugar na ito, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, na hindi po aksidente o dahil meron ka pong plano sa kanilang buhay, Panginoon. Maging sa kanilang pamilya, Panginoon, ay inyo pong pagpalain sa inyo pong pagpapala, Panginoon. Naway, Panginoon, masumpungan nila po ang inyo pong tunay na relasyon sa kanilang mga buhay, Panginoon. Pakaingatan mo po ang kanilang bawat buhay, Panginoon. At ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas.